Let's now dive into our lesson, part 4 or last lesson in our series about hope. Marami po tayo na pag-aralan ng mga nakaraang linggo. Pinalakay po natin to isang buwan. Isang buwan tayo nag-aral tungkol sa pag-asa. Ang lesson objective po natin, gaya ng aking sinasabi bilang isang Christian educator, after these lessons, we will be able to face every situation in our life, particularly those seemingly hopeless, na meron tayong pag-asa. At hindi lang meron umaapaw na pag-asa, sapagkat yan po yung nakasulat sa ating text or kumbaga textbook, no? Okay, una na pag-aralan natin yung source and giver of true hope, overflowing hope, and that is God, the Lord Jesus Christ. Hindi nyo po matatagpuan yan, hindi nyo po makukuha yan ang klaseng pag-asa na yan sa mga tao, sa mga politiko, o maging sa mga mahal nyo sa buhay. Kay Lord nyo lang makukuha, matatanggap yung sinasabi nating true and overflowing hope. Pag-aralan din po natin yung platform para tayo magkaroon ng ganitong klaseng pag-asa sa buhay natin. Payagan natin ang Diyos, si Lord, na punuin tayo, bigyan tayo ng joy and peace, sapagkat diyan po nagsisimula yung ating pag-asa. Pag tayo ay puno ng katuwaan, ng kapayapaan, on the road, on the way tayo to having and overflowing hope. And this Sunday, yung pong huli nating lesson about this hope, pag-aaralan po natin yung parte natin at yung parte ng Diyos para magkaroon tayo ng umaapaw na pag-asa sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Lagi pong sinasabi o tinuturo yan ni Bishop Lopez, Dr. Lopez, tayo po ay mayroong parte at mayroon din namang parte ang Diyos sa buhay natin, no? Hindi po lahat parte ng Diyos at hindi rin naman lahat parte natin, no? Meron tayong part, merong part si Lord. Kaya nga ng napakagandang saying na alam natin lahat. You do your part and God will do His part. You do your best and God will do the rest. Alright? So, applicable po yan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lalo na po pagdating sa spiritual. Kinalakay ko na po yan ng mga nakaraang linggo. For example, pagdating sa financial, gusto nating kanga nila L na L, maluwag, hindi G na G. Siyempre, meron tayong parte. Hindi po ba? Huwag nating iasa lahat sa Diyos na para bang si Lord magpapaulan ng maraming pera sa atin. Meron tayong parte. Yun po yung maghanap ng trabaho, magtrabaho, hard work, hanggang maranasan natin yung sinasabi nating L na L, maluwag na maluwag pagdating sa financial. O kaya pag ikaw nangangailangan ng trabaho, of course, hindi ka na magpipray. Ang parte mo, maghanap ka ng trabaho. At hindi kagaya ni Juan Tamad na naasahan mo na lang ibabagsak ni Lord sa iyo
yung trabaho, no? Eh, kinilakay ko na po yan ng mga nakaraan. Marami pong tao ganyan. At meron din pong mga Christian ganyan, no? Hindi po tama yan. Meron tayong parte, gawin natin yung parte natin. For example, dito po sa example na binibigay ko, pag tayo nangangailangan ng trabaho, of course, alam nyo na yan, practical thing. Maghanap ng trabaho. Mag-pray at maghanap ng trabaho. Hindi yung nagpipray ka lang and then wala ka namang ginagawa sa parte mo. Para kang si Juan Tamad, hinihintay mo si Lord na ibagsak yung trabaho sa'yo. Again, I say wrong. So, I hope you get the point. Ganon din po pagdating sa hope. Para tayo magkaroon ng pag-asa at umaapaw tayo sa pag-asa sa araw-araw nating buhay, meron po tayong mga dapat gawin sa parte natin at meron ding parte si Lord na gagawin niya sa buhay natin para tayo magkaroon at umapaw tayo sa pag-asa. So, una, ibibigay ko po yung parte natin. What is the human part? Our part as human beings to have hope, to have an overflowing hope. Mababasa po natin yan sa ating text. Alam niyo na po yung text natin sa Bible. Kung kayo po ay nakapanood ng ating mga nakarang videos, ako po ay Christian educator at ako po ay Christian vlogger. And of course, expect me to get my tutorial and my teaching from the Bible, from our Christian Bible. Hindi po ako secular or general education teacher or a secular vlogger na nakikita nyo sa YouTube na kung saan-saan kumukuha ng kanilang content. Ako po ay Christian educator, Christian vlogger. So, ang dapat, ang expectation nyo, lalo ngayon nanonood kayo, lahat ng ating teaching tutorial manggagaling sa ating mga Bible. Tawag natin ating mga Holy Bible o Christian Bible. At ang ating pong text or sabi ko kanina textbook, makikita natin sa Book of Romans. Sa Tagalog po yan ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 15, verse 13. Again, I will give that to you from the bottom of my heart, from the Amplified. Ang sabi po dyan, and may the God of hope fill you with joy and peace. Pakinig po kayong mabuti. Ito po yung part natin. In believing, meaning our faith journey, that you will abound or overflow in hope by the power of the Holy Spirit. So God bless the reading or the recitation of His mighty words. Kung kayo po ay mga Bible, I encourage that you read that in your Bible. Read that for yourself, no? Huwag po kayong umasa sa mga sinabi ko, i-recite ko. Basahin nyo mismo yan sa inyong mga Bible. At payagan nyo yung mga salita niyan ni Lord ay mangusap sa inyo, hindi lang mangusap, magbigay sa inyo ng umaapaw na pag-asa, no? Yan ang dapat itong gawin, no? Alright, so ang pagtutunan natin, ang focus ng ating pag-aaral ngayong umagang ito ay yung pong in believing and by the power of the Holy Spirit. So, you got the clue. Meron na kayong idea. What is our part? Discuss these two things. Our part and God's part for us to have an overflowing hope.
Ang focus ko po ay sa pangalawa. Yung una, medyo madali lang po to. Sabi sa ating text, in believing, o sa ating pagtitiwala o pagsampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita at sa mga pangako ni Lord na nakasulat sa Bible. In short, ibig pong sabihin ni Dr. Lopez at Bishop Lopez, ang susi o ang parte natin para magkaroon tayo ng umaapaw na pag-asa ay yung pong magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa kanyang mga salita, sa mga pangako ni Lord na nakasulat sa ating mga Bible, at hindi lang tayo magtiwala, patuloy tayo magtiwala. Salitang English keep on believing, keep on trusting in God and in His Word and in His promises. Yan po yung ibig sabihin niya sa ating text, in believing. Tinutukoy po dyan yung ating faith life, yung ating faith journey, yung pagtitiwala natin sa Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako habang nabubuhay tayo sa mundong ito, no? Tinalakay na po natin yan mga nakaraan. Ang isang tao, lalo na kung ikaw ay Kristiyano, kiniklaim mo Christian ka, pag kinlaim mo Christian ka, malaki pong responsibility, accountability yan, no? I want you to realize that. Pagka kinlaim mo, sinabi mo, at kumbaga pinagdidiinan mo sa mga tao, sa mga kakilala mo, Christian ka, of course, meron silang expectation sa iyo. At isa po sa in-expect ng mga tao sa atin na nagpapakilalang mga Christian, of course, in-expect nila tayo ay nabubuhay na merong tiwala sa Diyos, sa kanyang mga salita, kanyang mga promises sa Bible, no? At hindi po tayo nakadepende sa ating mga senses o sa ating 5 senses. Ito nakalagay sa isang very famous ilalang talata sa Bible. We don't live by sight or by senses, but we live by faith in God, by faith in His Word and in His promises. Yan po ang isang maliwanag na marka ng isang Kristiyano o mananampalataya. Kaya nga tawag sa ating believers, mananampalataya sa Tagalog. Paano mo masasabing believer ka? Kung hindi ka naman naniniwala kay Lord at sa kanyang mga salita o mga pangako sa Bible, at mas nakadepende ka sa mga senses mo. So, sa marami pong matured Christian like me, if you claim you are a believer and then you don't manifest faith in God and in His Word and promises, and you are more dependent on your senses, and for us, that is questionable. Malaking katanungan po yan kung ikaw ay talagang mananampalataya or tunay na Kristiyano, no? So, yan po yung ating part. I want that to be clear, to be realized by everyone this first Sunday as we end our wonderful and powerful series about hope, no? At marami pong nakasulat dito sa Book of Romans 15:13. Actually, last video, last Sunday, binigay ko po sa inyo lahat ng mention verses about hope sa Book of Romans. At
isa pang ibibigay ko sa inyo ngayong umaga bago tayo magtapos sa series na ito. Pag binasa niyo po yung Romans 15 verse 12, yung verse 13 po yung pinag-aaralan natin mabuti. So yung verse 12, ito po yung tinatawag natin sa hermeneutics or interpretation of Bible na preceding context. Alam niyo po ba sa preceding context, verse 12, binigay ng Bible, makinig po kayo mabuti. Listen up. Sa verse 12, binigay ng Bible the object of our hope. Meaning, sino ba yung persona na dapat nating paglagyan ng ating hope? At alam niyo po kung sino nakalagay dito? Of course, walang iba kundi ang ating blessed Messiah, ating blessed Savior, ang ating one and only Savior na ating aalalahanin at isa-celebrate sa Holy Week. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo, no? Basahin niyo po 15:12. Ang sabi dito, the root of Jesse. Si Jesse po, yun po yung tatay po to ni King David. Root of Jesse, who arises to rule over the Gentiles. He is the hope of the Gentiles. See? Sino daw ang ating pag-asa? Sino daw ang dapat nating lalagakan ng ating pag-asa? Ang ating pong mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating mga kaperahan, yung mga politiko ngayon na very active sa pangangako, sila po ba? Of course na. Nakalagay dito si Jesus Christ of Nazareth, the Son of God. He is our living hope. Yan po yung background song natin kanina. Jesus Christ, our living hope. Alright? So, tandaan po natin yan, no? Kaya sa Bible, pag pinag-aralan nyo talaga mabuti yung Bible, wala po kayong mababasa sa Bible na nakasulat, you put your hope in people, you hope in other people. No. Basahin nyo ang Old Testament, basahin nyo ang New Testament. Ang lagi nyo pong mabasa at hinahamon ko kayo, I'm challenging every one of you to read that for yourself. Ang lagi po natin mabasa, God is our hope. Sa Old Testament, mamaya ibibigay ko po yung mga verses sa Old Testament regarding hope. Napakaganda po nito, no? At paging sa New Testament, sa Old Testament, lalo na sa Psalms, mamaya ibibigay ko po yan. Mabasa niyo po si King David at yung mga psalmists. They will say when they were in a hopeless situation, you're gonna read them in the book of Psalms saying, crying, why are you desperate or cast down, O my soul? And they will say, you hope in God. See? Wala po nakasulat sa Old Testament kaya sa New Testament na you hope in people. Ang tinuturo sa atin, you hope in God. You hope in the Lord Jesus Christ. Because they are the true object of hope. Hindi lang po sila object of faith, sila din po ay object of hope. Pag sinabi natin object of faith and object of hope, sila po yung mga persona na dapat nating paglagyan ng ating faith and hope. Right? I hope that is very clear to everyone who is watching or will watch this video. Alright. So, before we end this point, our part, let me give you now the Old Testament references to hope before we end this point in our last lesson.
Marami po to. Hindi ko po may bibigay sa inyo lahat. Magta-touch lang po tayo ng mga ilang talata na kadalasan memorize o kino-quote ng maraming Christians. So, I'll give you one. Psalms 71 verse 5. Ano po nakalagay sa Psalm 71 verse 5? Nung po itong tinignan ko kanina sa Hebrew, oh my God, ako po ay talagang na-bless. Anong sabi dito? Ang sabi ng psalmist, for you are my hope, O Lord God. Wow! Alam niyo po yung Hebrew dito na ginamit sa hope ay napakaganda po ng meaning. At yung Lord God dito sa Hebrew ay Adonai Yahweh. Alam niya ng mga our Jewish brethren. Adonai meaning Lord, and Yahweh or Jehovah referring to God in the Old Testament. Again, ang sabi po ng psalmist, you are my hope, O God. Hindi niya sinabi dyan, you are my hope, my spouse, or you are my hope, my children, or you are my hope, my money, or you are my hope, my work, my source of income, or you are my hope, our politician. Sabi po dyan, you are my hope, O Lord God. See? Si Lord ang ating hope. Si Lord ang object ng ating hope. At ito po, napakaraming Kristiyano very familiar with this verse. Jeremiah 29 verse 11. But again, I doubt if you really understand it completely according to its original Hebrew manuscript. Nung tinignan ko po sa original Hebrew, oh my God. Again, ako po ay OMG. Alam niyo po kung bakit? Kung ito sa English ay napakaganda, napakaganda po nito sa Hebrew. Sapagkat alam niyo sa Hebrew, ito po ang ibig sabihin. Ang sabi ni prophet, ng ating propeta, quoting or saying the word of God, the Lord said through him, for I know, this is the original Hebrew. I'm not talking about the English. In the Hebrew, this is what it says. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not evil, to give you, ito po ang napakatindi sa Hebrew. Sa English, to give you a future and a hope. But you know what in the original Hebrew? To give you a brighter hope in the future. Wow! Ibig niyan, ang sabi ni Lord, ang mga iniisip ko tungkol sa iyo ay para sa kapayapaan mo, hindi para sa ikasasama mo. At ang plano ko para sa iyo ay bigyan ka ng hindi lang hope, no? Kundi bigyan ka ng brighter future. Sa Tagalog ay pagandang hinaharap. See? No, ito'y nabasa ko po kanina sa original Hebrew. Talagang muntik na akong maiyak, no? Ako po'y maiyak-iyak sa aking sarili. And I say, and I want everyone watching this video saying, wherever you are, God is good, really good all the time.
Isipin nyo, ang iniisip ni Lord para sa atin, walang iba, kundi kapayapaan natin, kundi magkaroon tayo ng brighter future, a great hope in our future. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga tao sa kapaligiran nyo o sinasabi ni Satanas sa mga isipan nyo na ang future nyo ay napakapangit o magiging pangit. That is a lie of the devil. Pag sinabi po yan o nakarinig kayo ng mga ganyan sa isipan nyo, I want you to know that is the devil giving you hopeless thoughts to make you hopeless. At kung kayo po ay Kristiyano na marunong sa tinatawag nating spiritual warfare, alam nyo na dapat yung gawin. You rebuke that devil right there and say to him, "Get out, devil, in the name of Jesus Christ. You are a liar." Sapagat ang aking Diyos ay mayroong bright future for me in the coming days. So, I want you to meditate on that. I want you to understand that. I want you to realize that. And huwag po natin kalimutan pasalamatan si Lord sa napakagandang message sa verse na yan. Marami pa akong pwedeng share sa inyo sa Old Testament, sa Lamentation chapter 3 verse 21 to 24. Basahin nyo lang po. Again, the prophet Jeremiah writing about his lamentation. Pag sinabi pong lamentation, ito po yung kanyang mga panaghoy. Bakit siya nanaghoy? Sapagkat nakita nyo pa yung pagkabagsak ng city niya, ng bansa nila. He saw the destruction of Jerusalem, the destruction of the southern kingdom in the hands of the Babylonians. At dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga kababayan, ang kanyang bansa, siya po ay broken-hearted when he saw all the destruction, and he wrote all of this lamentation o yung kanyang pag-iyak, sapagkat talagang siyempre kung ikaw ay makabayan, mahal mo ang bansa mo, mahal mo ang mga kababayan mo, pagka makita mo silang going into destruction, of course masasaktan ka rin, no? So I hope you get what I'm saying here. At again, ang maganda pong verse dito about hope, yung kinakanta natin, yung maborito nating kanta, "Great is thy faithfulness." Ang sabi rin, hindi lang great is thy faithfulness. Your mercy, your compassion, they are new every morning. And you know what? Pag binasa nyo itong passage na to, Lamentation 3:21 to 24, alam niyo po kung ano naging sekreto ng propeta na aking binanggit kaya siya nagkaroon ng hope? In a seemingly hopeless situation, bakit siya nagkaroon ng hope? Kahit bumagsak na yung bansa niya at napahamak yung kanyang mga kababayan dahil sa kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, bakit siya nagkaroon ng hope in that hopeless situation? Sabi niya, he recalled God's mercy. Psalmist, whether it was King David, psalmist, sila Asaph, sila po ay dumaan din sa mga hopeless situation during their life in the Old Testament. Kaya po na-record sa Psalms yung kanilang mga pinagsasabi nung sila po ay nagkaroon ng hopeless situation. Alam niyo po kung ano sinabi nila? Ito po ay share ko. I want to share this before we end this part, para tandaan niyo po itong sasabihin ko. I'm speaking as a servant of God. I'm not speaking as a man.
I'm speaking as a servant of God. Speaking for God as God's spokesman. Pag kayo po ay dumaan sa mga pangyayari o mga circumstances sa buhay nyo, again, seemingly hopeless, pero sa totoo naman may hope. Ito po ang isa sa mga makakatulong sa atin. Ano po yun, Bishop? Yung nakalagay sa Psalm 42 verse 11, Psalm 43 verse 5, and Psalm 42 verse 5. Tatlo pong verses yan sa Book of Psalms wherein the psalmist did something when they were in a desperate, hopeless situation. Kasi babasahin ko po yung isa lang. At sabi niya, "Why are you cast down, O my soul," or inner self in Hebrew? "Why you are groaning and quiet within you?" You know what he said? Listen, everyone. Hope in God and wait expectantly for Him, for I will praise Him who is my help, my hope, and my God. See? Naranasan din po nila yan, mga truth nila ito na pangyayari sa Bible. Ano pong una nilang ginawa? They said, they talk to themselves. And they tell themselves again and again, hope in God. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ilagak mo ang pag-asa mo sa Diyos. Like sabi rito, wait expectantly. I like that in English. Expectantly. Meaning, meron kang ine-expect. I'll say it again, meron kang ine-expect na better things, good things to happen in the future. At hindi lang po sila nagsalita sa kanilang mga sarili. Of course, alam natin yan, nag-pray din sila kay Lord. Nag-cry din sila kay Lord. Nabigyan sila ni Lord ng hope. Tulungan sila ni Lord sa kanilang seemingly hopeless situation. So, ito pong mga katotohanan nito, itong mga lesson nito, makakatulong to sa atin pagka dumaan tayo sa mga ganyang pangyayari sa buhay natin. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na, gaya ng aking mentor o spiritual father, the late Dr. Morris Cerullo, he would always say, put that deep in your spirit. Sa Tagalog, itanim nyo ng malalim yan sa inyong mga puso at isipan. Sapagkat yan po yung gagamitin ni Lord, yan yung gagamitin ng Holy Spirit para tayo palakasin, para tayo ay tulungan pag dumaan tayo sa mga ganyang situation sa buhay natin. Pagka kinalimutan nyo yan, bahala kayo, ano? Sabi ko nga it's up to you. It's not something you're gonna hear and then you're gonna allow to get away sa inyong kabilang tenga. Pagka ganyan kayo, I'm telling you, you better repent of that attitude and behavior. Hindi yan ang gusto ni Lord na attitude at behavior natin. No? I'm now going deep in my school of ministry, and I always hear
my mentor, my spiritual father telling me again and again, put that deep in your spirit and don't you dare forget it. So yan din po ang aking sasabihin today and moving forward. Ito po mga pinag-aaralan natin, mahalaga po to, no? Tayo ay nag-aaral ng mga ganito to equip us, to prepare us, that will help us kaya nila pag dumating tayo sa mga ganyang sitwasyon. Thank God, praise God kung wala ka sa ganyang sitwasyon. Paano pag dumaan ka sa ganyang sitwasyon? Kaya nga tayo gumagawa ng mga tutorial, di ba? Para alam natin anong gagawin natin pag dumaan tayo dyan. That's the purpose of what we call tutorial, no? Whether general education tutorial, yung mga nakikita nyo sa video at sa YouTube, or whether it is a Christian education tutorial. It is to give you teachings so you can do it yourself, no? DIY. So you can do it yourself. Pagka dumating kayo sa mga ganyan situation at you don't know what to do, yun yung pong napakahirap sa lahat, no? Based on my experience, based on study and research, mahirap po yung you don't know what to do. Diyan ka tanga nila, diyan ka babagsak, diyan ka tatalunin ni Satanas sapagkat hindi mo alam, wala kang alam, you are ignorant. Kaya very important po yung verse sa Hosea sa School of Ministry namin. My people are destroyed because of lack of knowledge. So we are studying these things to increase our knowledge. Alright? So yan po yung ating part. Yan yung ating human part. Yan yung mga dapat nating gawin sa end natin, sa parte natin, bilang mga tao para magkaroon tayo ng pag-asa. At hindi lang magkaroon ng pag-asa, kaya sa ating text, umaapaw tayo sa pag-asa. Before I leave this point, kaya ko po sinasabi itong overflowing o umaapaw, sapagkat yan po yung nakalagay sa Greek manuscript, original Greek manuscript ng Romans 15:13. Pag sinabi ko pong puno lang, magsisinungaling po ako sa inyo. I will not say that the right thing about the scripture, and that is for me a sin, no? Hindi natin ini-edit at wala tayong karapatan i-edit yung Word of God gaya ng ginagawa ng mga kulto. Kung ano nakasulat sa original, lalo na po sa original manuscript, yan po yung dapat nating ginagamit. Again, sa original, hindi po yan full of, kundi overflowing, abounding in truth. So, talagang aapaw ka. Now, I want everyone to listen carefully, sapagkat dito po tayo magtatapos, and I say this is the climax, the highest point of our study about hope. Ang sabi sa ating text, you will abound or overflow in hope by what? By the power of the Holy Spirit. See? Very clear yan. Hindi po sinabi dito na mag-umapaw ka sa pag-asa dahil magaling ka, dahil sa kausayan mo, dahil sa kagalingan mo, o dahil sa
ganang sa'yo by your own. Diyan po nagkakamali ang maraming tao at masasabi ko rin maraming Kristiyano. They are trying to do it on their own. Yung sinasabi ng mga Bible scholars natin at mga great men of God, leaning or trusting in the human flesh. Self-righteous, self-sufficient. Iniisip nila kaya nilang gawin sa kanilang sarili. As if kulang nilang sabihin nila, hindi namin kailangan si Lord, hindi namin kailangan ang Diyos sa buhay namin, hindi namin kailangan ang tulong ni Lord. Kulang nilang sabihin nila yun no? Pero sa kanilang mga pinagagawa sa buhay nila, sa mga action nila, meron po tayong kasabihan, action speaks louder than words. Hindi man nila sabihin yun, pero sa pinapakita nila sa mga action nila, they are saying, Lord, we don't need you. We don't need your help. We don't need this and this coming from you. We can do it on our own. And there, doon sila nagkamali. Doon sila bumabagsak. And I should say, as a servant of God, doon sila mapapahamak. No? Maliwanag po yung verse dito. Intindihin niyo pong mabuti kung hindi niyo pa naiintindihan. You will abound or overflow in hope by yourself? No. By the power of the Holy Spirit. Even though we have a part to do, meron tayong parteng gawin, kaya ng mga sinabi ko kanina, pero it is still by the Spirit of God, by the power of the Spirit of God, that we will experience this kind of hope in our Christian life. So yan po ang aking tatalakayin ng aking bibigyan diin. Diyan tayo magtatapos. As I said, that is the highest point in this series. Actually, it is not only in this series, the highest point in our text. Diyan po nagtapos yung 15:13 of the book of Romans. No? When the Apostle Paul, writing to the church in Rome, considered to be the greatest letter of the Apostle Paul, the book of Romans, and he said, you will abound, overflow in hope, not by yourself, not by others, but by the power of the Holy Spirit. Parang kagaya po yan sa Old Testament, yung nakalagay sa Zechariah, sinulat ni Prophet Zechariah, it's not by might, it's not by human might, it's not by human power, but by my Spirit, saith the Lord. See? Diyan po tayo magpo-focus as we end this series, wonderful series. Now, kung kayo po ay nag-observe sa ating pinag-aaralan, tawag natin dito sa Bible Study, OIA. Hindi ko po makakalimutan niya kasi yan yung unang subject na tinuro ko sa seminary when I was graduating MDiv, Master of Divinity student in my master's degree from the seminary. I was a staff nurse and the president of my class, and our Korean supporters and admin from South Korea to our dean, who is a graduate of Asian Theological Seminary, chose me
na magturo ako ng isang subject before I graduate. At yan po yung unang subject na tinuro ko, kaya hindi ko po makakalimutan yan as long as I live. Ika nga nila. At ang aking pong first class, unang klase sa seminary, hindi kayo maniwala, more than 30 students. Unang klase ko, more than 30. Sasabihin ng mga teachers dyan, whether secular or Christian educators, masyadong marami yan, Dr. Lopez. Totoo po yan. When you have more than 30, going to 40 in one class, that is, masasabi natin, not easy to handle. Considering that was your first class, unang pagtuturo mo. But I can say, for the glory of God, sa tulong ni Lord, natapos ko pong ituro yan. At lahat po ng ating mga estudyante ay nag-graduate na. At sila po ay may mga sarili-sarili ng mga churches and ministry. And I'm sure, hindi rin nila ako makakalimutan. Whenever they lead Bible study, they will practice the OIA, observation, interpretation, application, which is very effective in Bible study. So, glory to God. Alright. So, if you're observing, makikita niyo po dito, on the subject of hope, the Trinity is mentioned. Tatlong persona sa isang Diyos minensyon pagdating sa hope. First, the God of hope. That's the Father God, our Father in heaven. Second, the Lord Jesus Christ, the object of hope. 12. The context of verse 13. And in verse 13, our text, by the power of the Holy Spirit. See? If you're observing, you're doing observation, and I hope you do, minention po yung 3 in 1. No? Sila pong lahat involved, kumikilos para bigyan tayo ng umaapaw. I'm rejoicing in the Lord because by His help and by His Spirit, makatapos na naman tayo ng another 1-month-long series about a very unfamiliar subject, which is about hope. And that really gives me joy in my heart. Alright. So, after we realize that the three are involved working to give us an overflowing hope, kaya po mga kapatid, no, mga minamahal kong kapatid, I want to say my beloved brethren in the faith, mahal ko kayong lahat. Kaya po nagtuturo si Bishop because I love you, mahal ko kayo, ano? Kung hindi ko kayo mahal, wala akong pakialam sa inyo. Wala kayong alam o konting alam nyo tungkol sa hope, hindi na ako magtuturo nito. But because I love the Lord and I want to follow the Lord, and because I love the church, the people of God, and following the Lord's leading. And alam nyo po ba, ito po ang sasabihin ko before we go further and deeper, realizing what I just said, wala po talaga tayong excuse before the Lord kung tayo ay mawala ng pag-asa sa mundong ito, no? Maraming tinuro sa atin si Lord sa series nito. I don't know about you. I don't know how you are listening or how you are retaining. I don't know that. But as the teacher and preacher of these messages,
aking pong concern ay you retain all of this. The most important, may apply natin lahat, no? Again, pag dumaan tayo sa mga sitwasyon na nabanggit ko na kanina. Alright. Since the Holy Spirit is mentioned in connection with overflowing hope, ako po ay magtuturo ng maraming bagay, maraming verses tungkol sa Holy Spirit. I called it biblical pneumatology. Sa theology, we have theology proper, we have Christology, we have pneumatology. So, pag sinabi po natin theology proper, o Theo 1, called the Theo 1 in theology, pinag-aaralan po dyan yung Our Father in Heaven. Pag Christology, that's Theo 2 in the seminary, we're studying about the Lord Jesus Christ. At pagdating sa pneumatology, from the two Greek words pneuma and logos, pneuma referring to spirit or Holy Spirit, although the word pneuma is spirit, generally yan po yung ina-apply sa pneumatology or Holy Spirit, the study of the person and the works of the Holy Spirit. At sa seminary po, kahit lalo na sa ATS, our leading, masasabi ko po, ito yung UP ng Seminary of Bible College sa Philippines. Pagka kayo po yung nag-aaral o nag-graduate dyan, saludo kami sa inyo. Kung mag-graduate kayo ng UP or UST or LaSalle or Ateneo de Manila. So, even in ATS, pneumatology is Theo 3. At napakaganda pong subject nito. Bakit po napakaganda? Marami kayong malalaman tungkol sa who is the Holy Spirit, the personality of the Holy Spirit, and the works, yung mga ginagawa, yung mga ginagawa at mga gagawin pa ng Holy Spirit, hindi lang sa buhay ng isang Kristiyano, sa maraming area. This is a very wonderful, exciting study. And because, as I said, minention dito yung by the power of the Holy Spirit, I'm going to share ilang verses o ilang katotohanan tungkol sa Holy Spirit, particularly from the book of Romans. Yan po yung inaral ko before I give this tutorial. First, when we say the power of the Holy Spirit, we are talking, of course, referring to the power of God that created the universe. The power of God, the power of the Holy Spirit, that's the same thing. Pag sinabing power of God, power of the Holy Spirit yan. Pag sinabing power of the Holy Spirit, power of God yan. It's the same. No? It's the same. I'll say it again. It's the same. Wala pong second kind, third kind, second type, third type of the power of God. It's the same. I want you to understand that. Realize that. So when we talk about the power of the Holy Spirit in this verse, we are referring to the power of God that He used when He created the universe out of nothing. And that is for me very powerful. If you don't get it, it's up to you.
But I hope you get it. Okay? Kaya dito sa verse na ito, makikita nyo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo yan na magbibigay sa atin ng umaapaw na pag-asa sa buhay na ito. Wow! Oh my God! I love that. Merong mga nagtatanong, pwede po ba tayo mag-pray sa Holy Spirit? Are we allowed or permitted or taught in the Bible to pray to the Holy Spirit? Meron bang biblical verse, Bishop? My answer is yes. There is. Pero bibitinin ko po muna kayo. I will not share that to you in this tutorial. But there is. And the answer to that question is yes. Ang common lang kasing pagkakaalam ng maraming Christian when it comes to prayer, talking to the Father. You have a limited knowledge about prayer. So ano sasabihin ni Bishop? Mag-aral pa kayo. Dagdagan nyo pa ang kaalaman nyo. No? Sabi nga nila, kaka-cellphone nyo yan eh. Puro kayo cellphone eh. Bisa mag-aral kayo at magbasa ng Bible nyo para marami kayong malaman, matutuhan. Puro kayo cellphone. Kaya ang pagkakaalam nyo lang, praying is talking to the Father in heaven. Pagka nakarinig kayong praying to the Jesus Christ, talking to the Lord Jesus Christ, or talking to the Holy Spirit, praying to the Holy Spirit, that seems strange to you. Kaka-cellphone nyo yan eh. Challenge ko yan sa inyo, magbasa kayo, mag-aral kayo ng Bible. Dagdagan nyo ang kaalaman nyo. Huwag kayong makontento sa ganyang masasabi kong kaunting kaalaman. Taglay nyo pagdating sa prayer. Kulang pa kayo, I should say. Alright. And let's go deeper. Po sabi sa Romans 8:26 regarding prayer, we don't know what we should pray for as we ought. Actually, simplified, it says, we don't know what and we don't know how to pray as we should. And that is, sabi dyan, our weakness, when it comes to prayer. I hope you understand and realize that. Totoo po yan. Marami sa atin, hindi marunong mag-pray. Pag nag-pray, naubusan na ng salita. Hindi na alam kung ano sasabihin. At yung iba, hindi alam pa paano sasabihin. Kaya pagdating sa prayer, lalo na sa prayer meeting sa mga churches, ranasan ko po yan ako yung nag-senior pastor. Pag Sunday puno ang church, prayer meeting, mabibilang mo na sa daliri kung sino yung mga mate. Alright. And that concludes our study of the Holy Spirit. In passing lang po ito, no? We don't have time to elaborate this morning. So, kaya ko po yan binwrote up sa inyo because, again, sabi ng text natin, we will abound, overflow in hope by the power of the Holy Spirit, by the Holy Spirit. It is only when we allow Him, when we permit Him to move and work mightily in our hearts, in our mind, in our life, ma-achieve natin itong overflowing in hope. Kaya po sinabi yung permit, alam naman po natin yan, di ba? Meron tayong free will. At sabi nga ng mga great man of God,
I believe that, I agree with that. The Holy Spirit is a gentleman. Hindi po siya kikilo sa buhay natin kung hindi natin siya ini-invite at hindi natin siya ina-allow. He will never force himself because we have free will. We have choice. We have our own decision. I don't know about you. I already said yes to God and to the Holy Spirit. And that's what I want you to do this morning. Hindi lang po pagdating sa hope, since we are talking about hope, sa lahat po ng area ng Christian life natin, napakahalaga ng Holy Spirit. Yan po ang pinapakitang maliwanag sa akin ni Lord. Whether you believe it or not, whether you accept it or not, I don't care. Because I know what is the Lord doing in my life in my ministry right now. Yan ang pinapakitang maliwanag sa akin ni Lord. It's by my Spirit. Say the Lord, it's by the Holy Spirit. Not only in hope, regarding hope in every area of our Christian life. And we cannot do it on our own. Dapat po graduate na tayo sa ganyan level. From doing it on your own to doing it by the Holy Spirit. And you might ask, I'm now giving our conclusion, recap, and application. You might ask, paano po namin gagawin yan, Bishop? Well, of course, everything begins in prayer. Right? So you pray. This time, you talk to the Lord and you talk to the Holy Spirit Himself. Ano po sasabihin namin? Simple lang, no? Actually, pag nanood kayo ng YouTube, maraming prayer to the Holy Spirit in the YouTube, no? I hope yan ang mga pinanonood nyo sa YouTube, sa cellphone nyo. Hindi yung kung ano-ano mga galing sa mundo. Ha? Yan yung mga dapat pinanonood at inaaral sa YouTube, sa cellphone. Marami pong gumagawa niyan ngayon. And I'm happy for that. Meron akong pinag-aralang isa. And I agree with that. Sapagkat dinidiscern po yan ni Bishop kung yan ay biblical or not. So meron pong mga biblical, meron mga hindi. So aralin nyo, discern nyo kung ayon ba yun sa Bible. So how you gonna say? What you gonna say? It's just simple. Prayer is talking to the person, right? The Father, the Son, the Holy Spirit. So you just talk to Him as if you are talking to a person because He's the third person. And you know what you're gonna say? Every morning you can say, "Good morning, Holy Spirit." Alam niyo ba merong best-selling book na ganyan ang title? Authored by Benny Hinn. Because Benny Hinn knows how to flow in the Spirit. He knows the Holy Spirit. Yan po yung dapat nating aralin. We talk to Him. Not only the Father, not only the Son. Actually, I'm doing it right now. Whether silently or audibly, when you wake up in the morning, you look inside of you in your spirit, there He is. You say silently, wala nakakarinig, or if you want, you say it audibly, "Good morning, Holy Spirit. I yield to you today. I submit myself to you today. I allow you to control me today." Or you even say to Him, "Take
full control. Holy Spirit. That's really that. That we can do it. And of course, syempre, pag sinabi natin yan sa Holy Spirit, tsakin natin totoo yan, ha? Kung si Lord alam yan, kung totoo yung sinasabi mo, alam din po yan ng Holy Spirit. Remember, all of them have divine essence. So, in relation to hope, talk to Him. You can say, I need hope, Holy Spirit, in this situation. I feel I am lacking hope. Help me. Fill me with hope. Fill me with joy. Help me to be hopeful in this situation. Help me to hope in you. Diba? Yung sabi ng mga psalmists, binasa natin kanina. Guys, ladies and gentlemen, my beloved brethren in the faith, my fellow ministers, doctorate, bishop, sino man po kayo, napakaganda po ang message na ito na binigay sa atin ni Lord about having hope, overflowing hope. I-upload po namin lahat ito sa ating YouTube channel. So whenever we need it, we can have it. And aking pong prayer is will really help the body of Christ, not only the body of Christ, but even the people of the world who are losing hope or who need hope. So, tandaan po natin yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. There is hope in God and in the Spirit of God. Thanks to all of you for watching, and God bless you richly.